ideal, akala ko it was about just competitive strategy. Pero encompassing pala, pinag-usapan natin ang mission, vision, strategy, tactics, operations. Sa madaling salita, pinag-usapan natin yung buong negosyo. Pero sige, para I'm hoping na naiintindihan nyo kung ano ang strategic, anong tactical, anong operational. Kumbaga sa levels. Pag pinag-usapan natin na strategic management and planning, at familiar ba kayo pag sinabing at a strategic level? Madalas hinahagis yung salita na yun. Familiar na ba kayo at this point on? At a strategic level? Okay lang, kahit hindi. Hindi pa po. Hindi pa. Okay. Sige, okay. Alam nyo, pag magtanong ako ng ganito, huwag kayo mag-alala, hindi naman ako naghahanap ng perfection. The less you know, the better. Kasi ako bilang professor nyo, kaya ko kayong matulungan. Okay? So, going back to the term, at a strategic level. Madalas nyo naririnig yan, di ba? Any idea kung ano yon? So far, at a strategic level. Wala masyadong idea? Wala po. Miss Joyce, ikaw nag-report niyan eh. Strategic level po, dito yung mga high level ng perspective o yung mga nag-approach na nakafocus nga dun po doon sa may long-term planning po. Yes. Okay. So, ganito gagawin natin para mabilis natin maalala to. Kasi kailangan natin maalala to yung mga terms na to, lalo na pag nag-ano na tayo sa business natin. Pag sinabi nating strategic level, yun yung pinakamataas. Kumbaga, tinitignan mo yung negosyo mula itaas hanggang ibaba. Kumbaga sa ano ka, ikaw yung may-ari ng organisasyon, ang base nyo, ang home base nyo ay isang 100-story na building. At the 100th floor, sino ba mga nakaupo sa 100th floor? Yung mga CEOs, yung mga chief financial officers, chief finance officers, all those people, di ba? Wait lang. Gusto ko na may ilaw. Yang. Gusto ko may mas nakaka-explain ako pag may ilaw. Anyway, at a strategic level. You're looking at the business from a top-down. Nasa itaas ka, tinitignan mo yung baba. At a top-down level, nalalaman mo kung saan malakas ang business. Okay? Dahil alam mo kung saan malakas, you can have plans, strategic plans, how to maximize yung strength mo. At the top level, nakikita mo rin yung weakness ng business mo, provided na binibigyan ka ng transparent report. At dahil alam mo kung saan mahina ang negosyo, pwede ka mag-improve, pwede ka mag-implement ng plans to improve. At the top-down level, kaya mo rin ma-realize kung ano yung mga opportunities mo and maximize your strength. Also, at the top level, strategic level, alam mo yung mga competitors mo. Nasa itaas ka. Itong position na ito, mostly para sa may-ari, strategic level. Kasi pag sinabi natin strategy, ito yung plano, strategic plan that guides the entire business. Hindi lang to sa isang departamento, hindi lang to sa isang araw, okay? Hindi lang to sa isang buwan. Ito ay pang long-term strategy. Yun ang strategy. Alright? Now, pag pinag-usapan natin ng competitive strategy, by the term competitive strategy, ano ang magiging pangmatagalan yung balak that allows you to compete? What is competition? What is competition? Why do we compete in business? Okay, of course, to maximize profits. That's the reason why we compete in business. Kung wala tayong kakompetensya, kailangan pa ba natin ng competitive strategy? I don't think so. We just need a sustainable strategy. But the thing in business, capitalism, to capitalize, there's always competition. Mangyayari talaga yung competition. At dahil doon, bilang may-ari ng negosyo na to at a strategic level, gagawa ka ng strategiya that allows your business to compete. Okay? Pag-usapan natin yung mga iba-ibang styles of competitive strategy, cost leadership strategies, differentiation strategies, market niche strategies. Itong mga strategy na to, hindi to ginagawa ng departamento lang ng organisasyon. Pag sinabi natin, ako yung may-ari nitong, kunyari ako yung CEO ng TQM natin. Tapos kunyari, ano bang magandang produktong binibenta? Bigay nga kayo. Puro ako na lang, ano magandang produktong binibenta? Bilis.
Skincare. Skincare, o skincare, sige. O, dahil ako yung may-ari ng TQM, skincare ang binibenta natin, meron tayong kakompetensya sa ibang school, TQM din sila. Napansin natin na bumibenta rin sila. So ako, bilang yung may-ari, mamimili ko anong strategy ang gagamitin natin. Cost leadership ba tayo? Ano uli yung cost leadership? Anyone? Cost leadership. Sige, walang tama, walang mali. Ano yung cost leadership strategy? Anong gagawin mo sa negosyo mo pag nag-implement ka ng cost? Yes, Ms. Rodeline. Parang mas prioritize po nila na mas mababa yung price kaysa sa quality. That's one, cost leadership. Pwede rin, under cost, when you say cost, yung presyo, pwedeng mas mababa, okay? Ikaw yung quantity leader or pwedeng ikaw yung quality leader. Siyempre, pag quality leader, mas mahal yung produkto mo, pero emphasize doon na may quality. Pag cost leadership ang pinag-usapan, dinadala natin itong TQM na nagbebenta ng skincare products. Kung nagko-compete sa ibang negosyo, yung produkto natin, pinapamura ba natin para mas maging kaaya-aya or pinapamahalan natin pero patok sa value. Another strategy na pwede natin gawin at a strategic level, differentiation strategy. Ano uli ang differentiation strategy? Differentiation strategy. Differentiation. Sorry, sir, may question, sir. Ha? Ano po yung question? Ayan, Ms. Yuki, anong differentiation strategy? Yeah. Ano Ano? po, wait lang, sorry. May kasi, ano sir, you have, ano po, similar competitors in the marketplace, tama po. Differentiation, tama. By the term differentiation, paano tayo maiiba? Hirap i-pronounce differentiation. Pero yun, ang strategy mo bilang negosyo, bilang yun ang magiging strategy natin para makapag-compete tayo sa TQM ng ibang school, di ba? Paano natin iibahin tong skincare product na to na iba sa kanila? Maraming paraan. Pwede natin pagandahin yung mismong produkto or this is what I like. Pwede natin i-enhance yung customer service, di ba? Kahit yung produkto is just their typical skincare, the way to be differentiated from your competitor is how to include other values. Customer service is one, di ba? Okay, another strategy is market niche strategy. Ano uli yung market niche strategy, ladies and gentlemen? Market niche strategy. Google nyo na. Focus tayo sa isa. Yes, Ms. Joyce? Sir, ano po yung question? Sorry, ang ingis po. Ano yung market niche strategy? Oh, Ms. Rodeline. Ms. Joyce, magtatanong ng question, di ba sasagot? Ano po, may specific ka lang pong grupo na parang pagbebentahan, maliit lang po yung saklaw mo. Tama. So, as you could tell, balikan ko para maalala natin strategic level, pang mataasan, kumbaga sa strategic level, kapitan ng barko. Yun na lang, iba pang reference. Kapitan ng barko, may-ari ng negosyo, yung gumagawa ng plano, decision niya kung saan niya dadalhin yung barko, saan niya dadalhin yung negosyo. Of course, business. Ano ba ang nature of business? Competition. There's always competition. If your business is not for profit, it's a charity, it's a non-profit business. It's a different business. But most of the business, especially our business na pinag-uusapan natin, is a zero-sum game. Meaning, yung pera ng mga customers natin either mapunta sa kanila or mapunta sa atin. Competition. Therefore, bilang kapitan ng barko, bilang presidente ng TQM na nagbebenta ng skincare product, anong goal natin? To compete. That's why we select competitive strategies. Balikan natin either maging cost leader tayo, maging differentiation strategy, o maging market niche strategy. Tandaan nyo, in strategies, okay, you cannot do everything. Hindi mo kayang gawin lahat sa buhay. Kasi pag sinubukan mong gawin lahat, wala kang nagawa. Agree? Anyone who wants to disagree? So anyway, yun. At a strategic level.
Syempre, tayo, bilang tayo yung leaders natin, yung mga plano natin to implement a strategy, competitive strategy, ibabagsak natin yan sa mga galamay, sa mga parte ng ating negosyo. O going back to the reference, kapitan ng barko, presidente, strategic level, tayo yung utak ng negosyo. Kailangan natin sabihin sa ating mga kamay, paa, ano pa ba, puso, bibig, sa ating mga body parts to do the strategy. Pasok tayo sa tactical level. Narinig nyo na ba yung term na at a tactical level? Anyone? Tactical. Sa business. Wala pa po. Wala pa. Okay. Okay. Tactical kami military. Pero sa tactical level, yun na siya. Departmental level. Okay? So, mga departments. Ano ba yung mga madalas na departments sa tactical level? Marketing, sales, manufacturing, ang dami, production, all those things. Diba? So, even though the CEO, the owner, right, owns the business, sa tingin nyo, may time pa ba siya mag-focus do sa mga parts na yon? Sa tingin nyo? Isa-isahin yung mga parts na yon? Ano sa tingin nyo? Pwedeng pwedeng hindi. Fine. Kaya at a tactical level, at a departmental level, may mga departmental managers. Sila yung gumagawa ng plano ng CEO, ng may-ari, sa jurisdiction nila. May tactical, may departmental manager ng marketing, ng sales, and all those things. And syempre, kung hihimayin pa natin lalo yung mga parts na yun, papasok na tayo sa operations. Yung operations ay yun yung mga pang-araw-araw. Pang-araw-araw na gawain at marketing at sales, yung operation, dun pumapasok yung mga operational managers. Alright? So, ito lang ang gusto kong maintindihan nyo. Dahil medyo nawala na rin ako. Dahil strategy and competition ang pinag-uusapan natin. There are 3 levels in a business. Okay? There are 3 levels in a business. I would argue kahit isa lang ang may-ari niyan, kahit isang business yan with 10,000 employees, there are 3 levels. Strategic. Pag ano ba strategic? Ito yung utak. Okay, utak. Departmental or tactical, siguro ayun yung mga body parts. Yun yung mga system, mga ano natin, mga body systems, mga body parts natin. Napunta tayo sa anatomy. Kumbaga, ayun yung digestive system, ayun yung circulatory system. Okay? And syempre, at every system may mga individual parts. Diba? Ayun yung operational. Strategic, departmental, tactical, operational. At every levels, may manager, may leader, di ba? Iba-ibang titles na lang yan, paastigan na lang sila. So going back, kahit ang business mo ay madami, 10,000 employees, or kahit ikaw lang, you are in charge. Okay? You are in charge of leading and following. Lalo na kung ikaw lang, kung ano lang yan, micro-business, ikaw yung may-ari, ikaw na lahat. Ikaw ang strategy, ikaw ang tactical, ikaw ang operational. So what is important? Okay? It's important to know how to compete. How to compete. Doon natin pag-uusapan yung SWOT analysis. Of course, if we don't know what our strengths, weakness, opportunities, and threats, are we really competing or are we just doing something else? Knowing how to compete means knowing the external data as well. Right? Siyempre, kung nalaman mo na kung paano tayo magko-compete, di ba? Magkakaroon tayo ng smart way to do it. What is smart? Specific, measurable, action-oriented, realistic, and time-bound. Okay? So, medyo napahaba ko yung discussion kasi itong topic na to is very broad. Pero at least na pasadahan natin yung essence ng business. Yung napag-usapan natin tonight is not just limited with TQM. Actually, with business itself, business principle. So, maraming salamat sa mga nag-report for today. Okay? Kinabahan ba kayo? Naguluhan ba kayo? Well, at saka, I hope na nyo naman, naintindihan nyo naman yung pinag-usapan natin for today.